Sa mundo ng One Piece ay mayroon daang-daang Devil Fruit at ang mga ito ay may tatlong iba't ibang type. At ang pinaka-common na type ng Devil Fruit ay ang Paramecia type Devil Fruit. Kaya alamin natin kung ano ba ang pinakamalakas na Paramecia Devil Fruit sa series. Mag-umpisa tayo sa Devil Fruit na maaaring nakalimutan na ng marami. Ang Doku Doku no Mi na kinain ng warden ng Impel Down na si Magellan. Ang Paramecia type Devil Fruit na to ay binigyan ng kakayahan si Magellan na gumawa at mag-control ng poison. At ito ay nagbigay din ng kakayahan sa kanya na maging immune sa poison. Maraming nag-akala na Logia user si Magellan noon dahil nakita natin na parang kaya niyang i-transform ang katawan niya sa poison. Pero ang totoo ay kaya lang ni Magellan na mag-produce ng poison sa katawan niya. Hindi kaya ni Magellan na mag-transform mismo sa poison. Pinakita si Magellan na ginamit ang Devil Fruit na to sa kanyang mga unique na pamamaraan. Katulad ng pagta-travel niya sa Impel Down sa pamamagitan ng poison tube na ginawa niya, pagbabalot niya ng katawan niya ng makapal na poison, ginagamit niya din to bilang shield at kaya din niyang gumawa ng mga poison monsters. Noong bago pa mag-time skip, ang Doku Doku no Mi ay masasabing napakalakas na Devil Fruit na kinain ni Magellan na taluhin ang maraming malalakas na kalaban na katulad ni Luffy at buong Blackbeard Pirates. Ang Devil Fruit na to ay walang masasabing major weakness. Pero ang user nito ay kailangan mag-ingat sa paggamit ito kapag mayroon siyang mga kakampi na malapit sa kanya dahil maaari niya ding malason ang mga kakampi niya kapag hindi niya kinontrol ng maayos ang ability niya. Ang Obi Obi no Mi ay kinain ni Sugar at ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang i-transform ang mga nabubuhay na tao sa isang laruan sa pamamagitan lang ng paghawak niya sa kanyang target. Pagkatapos ito ay mabubura ang existence ng target niya sa memories ng mga taong nakakilala sa mga to. Bukod pa dito ay kaya din ni Sugar na gumawa ng kontrata para sa mga naging biktima ng Devil Fruit ability niya na puwersahang mapapasunod ang mga to sa kahit anong ipag-utos niya. Ang mga naging laruan na biktima niya ay nawawala din ang physical na lakas at ito ay nagiging limitado na lang sa kung anong klase ng laruan sila na transform. Ang mga biktima naman na magagaling sa pakikipaglaban bago pa to naging laruan ay kakayanin pa din gamitin ang kanilang fighting skills kahit laruan na sila. At dahil dito, ang user ay ginagamit ang mga best fighter na naging slave niya para protektahan siya. Pero kahit na sobrang lakas ng Devil Fruit na to, ay mayroon pa din tong weakness. Katulad ng kapag nawalan ng malay ang user, ay mawawala din ang effect ng Devil Fruit ability nito. Ang lahat na ginawa niyang laruan ay babalik sa normal, kasama na din ang mga memories ng mga nakakilala sa mga naging biktima niya. Isa pa ay kailangan din mag-ingat ng user sa paggawa ng contract sa mga victim niya dahil maaaring gamitin ng victim ang loophole sa contract na maaaring ikapahamak na user. Ang Zushi no Mi ay ang Devil Fruit na nagbigay ng kakayahan sa user na magmanipula ng gravity. At ito ay kinain ni Admiral Fujitora. Gamit ang Devil Fruit ability na to ay kayang kontrolin ni Fujitora ang kahit anong bagay katulad ng mga debris o kahit malalaking barko gamit ang gravity. Ang range ng gravity power ni Fujitora ay napakalawak dahil kaya niya ding manghila ng mga meteors na galing sa kalawakan. Pinakita din na kaya ni Fujitora na i-cancel ang natural gravity ng Earth. At dahil dito ay kaya niyang lumipad sa pamamagitan ng pagpapalutang ng batong inaapakan niya. Ang signature move ni Fujitora sa pakikipaglaban ay tinawag niya na Gravity Blade dahil kaya niyang i-channel ang lahat ng gravity power niya sa kanyang blade at pagkatapos ay i-unleash niya to sa pamamagitan lang ng paggalaw ng blade niya. Ginamit niya to noon sa Dressrosa Arc laban sa Don Quixote Pirates na napadapa niya ang lahat dahil sa gravity. At pagkatapos ito ay nasira pa at nabiyak ang lupa na naging dahilan ng pagkahulog ng mga pirata. Pero kahit ganito, ang Devil Fruit na to ay mayroon pa ding weakness dahil kayang madisrupt ang gravity control ni Fujitora kapag may umatake sa kanya. Ito ay pinakita nung inatake siya ni Zoro noon sa Dressrosa na naging dahilan para makatakas si Zoro. Kaya ding labanan ang gravity power ni Fujitora ng ilang malalakas na tao na katulad ng ginawa noon ni Luffy. Ang Nikyo no Mi ay ang Paramecia type Devil Fruit na kinain ni Bartolomeo Kuma. Ang main ability ng Devil Fruit na to ay ang kakayahang itulak ang halos kahit anong bagay sa form ng bubble. Bukod sa kaya nitong itulak ang kahit anong bagay at tao, ay kaya din nitong itulak ang mga bagay na hindi physical o nahahawakan. Katulad ng kaluluwa o ghost, pain,
at kahit ang memories ay kaya din ito. Ang mga bubbles na to ay pwede niyang itabi at maaaring ma-access ng kahit sinong humawak dito na magiging dahilan para maramdaman ng tao kung ano man ang nakastore sa bubble. Nakita natin to sa Thriller Bark noong nagpresenta si Zoro na siya ang tatanggap ng pain ni Luffy na in-store ni Kuma sa bubble para maligtas ni Zoro ang buhay ni Luffy. Pagkatapos ito ay sinabi ni Zoro na nothing happened. Ang Devil Fruit na to ay nagbigay din ng malakas na defense para sa user dahil kaya nitong i-deflect ang kahit anong atake sa labanan. Meron din itong malakas na atake sa pamamagitan ng pag-repel ng hangin ng napakabilis at ang bawat atake na to ay sobrang lakas na pinakita ang isa nito ay kayang bumutas ng bato. Ang isang weakness lang ng Devil Fruit na to ay kaya lang i-activate ng user ang power niya gamit ang kanyang palad. Kaya kung sakaling mayroong hawak ang user o kaya naman ay naunahan siya sa labanan ay tatamaan siya ng atake ng kalaban. Ang Soro Soro no Mi ay Paramecia type Devil Fruit na nagbigay ng kakayahan sa user na makipag-interact at magmanipula ng human souls. Ito ay dating pagmamayari ni Carmel na kinalaunan ay nakain naman ni Big Mom. Ang Devil Fruit na to ay walang duda na masasabi na isa sa pinakamalakas na Devil Fruit sa One Piece. Ang power ng soul manipulation ay kakayahan na mapalabas at makuha ang soul ng target na may takot sa user nito. Ang user ay kayang makuha ang soul ng target sa pamamagitan ng paghila ng soul mula sa target na nagiging dahilan para makuha ng user ang lifespan ng target niya. Ang user ay kaya ding pumili kung gaano kahabang lifespan ang kukunin niya sa kanyang target. Ito ay pwedeng mag-range mula 1 second na lifespan hanggang ilang dekada na lifespan ng target. Ang isa pang unique na kakayahan ng Soro Soro no Mi ay ang pagbibigay nito ng kakayahan na mag-infuse ng soul fragment sa mga bagay na nagbibigay buhay sa isang bagay na nagkakaroon to ng kakayahang mag-isip at magsalita. Nakita natin na halos kahit anong bagay ay kinahilagyan ng soul ni Big Mom, katulad ng halaman, pagkain, furniture, ilaw, at kahit ang mga living animals. Tinatawag ni Big Mom ang mga creations niya na homies. Ayon kay Big Mom, depende sa lakas ng soul na kinuhaan niya ang magiging lakas din ng homies na gagawin niya. Ang isang weakness ng Devil Fruit na to ay hindi gagana to sa mga target na hindi nakakaramdam ng takot sa kanya. Ito ay nakita natin noon nung hindi nakuha ni Big Mom ang soul ni Jinbe. Dahil ayon kay Jinbe ay hindi siya natatakot kay Big Mom. Ang OP-OP no Mi ay nagbibigay ng kakayahan sa user na magmanipula at mag-remodel ng kahit sino o kahit ano. Ito ay dating pagmamayari ng dating sikat na doktor at kinalaunan ay napunta at nakain ni Trafalgar Law. Sa pamamagitan ng paggawa ng bilog na force field ay kinakaya ng user na kontrolin ang kahit anong nasa loob ng force field na to. Living things man o non-living objects. Ayon kay Smoker, ang OP-OP no Mi user ay nagiging isang surgeon. Ang force field ay nagiging operating room at ang mga nasa loob ng force field naman ang nagiging pasyente ng user. Nakita natin na ginamit nilo ang OP-OP no Mi abilities sa napakaraming paraan. Katulad ng pag-swap ng location ng dalawang target, paghiwa sa mga target niya na hindi nasusugatan ng mga to, pagtanggal ng mga organs ng target na hindi nito ikamamatay, at paggawa ng electric shocks na kayang madamage ang loob ng katawan ng target. Hindi man kasing lakas to ng ibang Devil Fruit pagdating sa mga offensive attack ay mayroon naman tong unique ability na masasabing ito ay isang ultimate Devil Fruit. Ito ay ang kakayahan ng OP-OP no Mi na magbigay sa target nito ng eternal youth kapalit ng buhay ng user. Ito ang dahilan kung bakit ang world government ay handang magbayad ng malaking pabuya na 5 billion berries kung sino man ang makakapag-deliver nito sa kanila. Ang Gura Gura no Mi ay sinasabing pinakamalakas na Paramecia Devil Fruit sa mundo ng One Piece. Ito ay nagbigay ng kakayahan sa user na gumawa ng malakas na vibrations at lindol. Ang Devil Fruit na to ay unang nakita natin na pagmamayari ni Whitebeard. Pero noong namatay siya ay nakuha to ni Blackbeard sa kanya. Napakadali lang para sa user ng Gura Gura no Mi ang magawasak ng isang buong isla. Kaya din itong gumawa ng napakalakas na lindol, malakas at napakataas na tsunami at pinakita din na kaya din ng user na gumawa ng cracks sa hangin. Ginamit ni Whitebeard ang Devil Fruit na to noong Marineford War laban sa 3 admiral. At kahit na ang bawat pakikipaglaban ni Whitebeard sa mga admirals ay hindi natutuloy o natatapos, ay nakita naman natin na mas malakas si Whitebeard kaysa sa mga marine admirals. Ayon kay Sengoku, ang Gura Gura no Mi ay sobrang lakas na kaya nitong wasakin ang buong mundo. Kaya kahit ang mga matataas na katungkulan ng mga marines ay natatakot sa kung anong pwedeng gawin
ni Whitebeard noon. Kahit si Vice Admiral Churu ay sinabi na kahit sa lugar pa ng mundo ka magtago ay hindi ka makakaligtas kapag na-unleash na ang full power ng Gura-Gura no Mi. Hindi natin nakita ang full power ng Gura-Gura no Mi dahil maaaring kinokontrol ni Whitebeard ang paggamit niya nito dahil marami siyang kakampi na maaaring madamay o masaktan kapag ginamit niya ang full power nito. Pero kahit ganito ay pwede nating sabihin na ang Gura-Gura no Mi talaga ang pinakamalakas na Paramecia Devil Fruit sa mundo. Dahil ang Gura-Gura no Mi lang ang mayroong world-ending devastating power.